Hanggang sa makita niya ang kasintahang nawala ng 7 taon. Muling lumitaw sa harap niya. Biglang natigilan ang CEO sa sobrang tuwa. Bakit mo ako iniwan noon? Dahil kay Lin Shai noon. Pinagbantaan niya ako. Sabi niya basta iwan kita. Hahanapan niya ng doktor para magamot ang paa mo. Dong Lei, huwag mo siyang paniwalaan. Lumayas ka. Cole, anak mo siya. Ano? Kung niloko kita, bakit ako mag-isang nanganak kay Cole at pinalaki siya hanggang 7 taong gulang? Talaga nga. Kamukhang kamukha ni Dong Lei noong bata pa. Anak, hindi kaya totoo nga ang tita, huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Tumahimik ka. Dong Lei, iniwan niya ako bigla 7 taon na ang nakalipas. Ngayon may dala siyang bata. Sinasabi niyang anak mo, huwag na huwag kang magpapaloko sa babaeng ito. Oo nga, Mr. Han. Babalik para ikaw ang mag-alaga sa bata niya. Ito ang medical records ni Cole. Type O ang dugo niya, katulad mo. Allergic din siya sa mani, katulad mo. Pareho kayo sa lahat ng bagay. Lin Shai. Medical records lang yan. Napakadaling pekay niyan. Huwag mong isipin na dahil dito. Malilin lang mo ako. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Dong Lei. Gwapong tito. Ayaw mo ba akong maging tatay? Tawagin ang doktor. Para sa DNA test. Mr. Han. Gaano katagal? Sa lalong madaling panahon, lalabas ngayong gabi. Bilisan mo. Kung totoo ang sinasabi mo. Lahat ng nangapi sa'yo. Walang makakatakas. Papakasalan mo ba ako? Oo, papakasalan kita. Sandali lang. May sikreto akong armas na magpapaamo sa'yo habang buhay. Hanggang sa isang aksidente. Ang sumire sa ating kaligayahan. Lumabas na ang resulta ng DNA test ni Mr. Han. Ang batang ito, talagang hindi anak ni Dong Lei. Imposible. Dong Lei, si Kelly ay anak mo. Mukhang sa 7 taon na ito, naging makulay ang iyong pakikipagrelasyon sa iba, kaya pala nandito ka para mangikil. Oo nga, napakawalan G mo. Gumagawa ka ng ganitong kalaking kasinungalingan. Ginagawa mo ba kaming tanga? Niloloko mo kami ng ganitong kawalang hiyaan. Gusto mo lang ba pagtawanan ng pamilyahan? Hindi. May mali lang siguro. Walang hiya ka. Huwag mong saktan ng nanay ko. Guard, ikalagad ninyo siya palabas. Teka lang. May gusto ka pa bang sabihin? Pwedeng palitan ng sample. Pwedeng pekay ng dokumento. Parang awa mo na. Tingnan natin ang CCTV footage, pwede ba? Babae, simula nang maging kayo ni Dong Lei, wala nang magandang nangyari. Ngayon, magiging baldado na siya. Masaya ka na ba? Hindi ba doktor ang tito mo sa ibang bansa? Magaling siyang doktor. Sigurado akong kaya niyang gamutin si Dong Lei, di ba? Maaari ko siyang iligtas, pero sa isang kondisyon. Ano? Umalis ka sa Heishi. Huwag ka nang babalik pa. Tingnan ang CCTV footage. Oo. Malinaw na ang lahat. Hindi na kailangang tingnan pa ang CCTV. Bakit hindi ko pwedeng tingnan ang CCTV? May tinatago ka ba? Sinasabi mo lang yan. Wala akong tinatago. Sabi mo. Itong si Lin Xiaoxi. Hindi kaya totoong mandadaya siya. Posible nga talaga yan. Tingnan mo siya ngayon. Parang kinakabahan. Hindi kaya ikaw talaga ang... Tita, huwag po kayong maniwala sa babaeng to.
Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Kunin mo lahat ng CCTV footage at ipakita mo sa akin. Siya nga, siya yon. Siya ang nagnakaw ng laman ng dokumento. Sandali lang. Parang hindi niya hinawakan yung folder Huwag kayong mag-alala, MS Lin. Sinunod ko na po ang utos ninyo. At gumawa na ako ng peking video. Walang makakapansin ng kahit anong mali. Nandito na ang ebidensya at testigo. Ano pa ang idadahilan mo? Donglei, nakikiusap ako sa'yo. May mali lang siguro dito. Mag-imbestiga pa tayo ulit. Pwede ba? Tama na. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Donglei, maniwala ka sa akin. Si Kele, anak mo talaga siya. Sandali. Dalhin ninyo silang dalawa sa Xiangshan Villa. Mama, bakit tayo nandito? Ayaw ba sa akin ni Papa? Umuwi na lang tayo. Ayoko sa kanya. Ayoko rin siyang saktan ka. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka ni Mama. Magandang araw po. Pwede po ba akong ihatid sa city center? Nagmamadali po talaga ako. Gusto mong tumakas? Bitawan mo ako. Sabihin mo. Saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Sino ang pupuntahan ko? May pakialam ka ba? Pupuntahan mo yung kabit mo, di ba? May ibang tao pa rito. Aalis na ako. Huwag kang umalis. Diyan ka lang. Di ba sabi mo mahal mo ako? Patunayan mo. Tumahimik ka. Paano mo nagawang saktan ako ng ganito? Oo. Tama ka. Niloko kita. May iba na akong mahal. Sa loob ng 7 taon, araw-araw, may kasama akong iba. Kahit sino pwede kong mahalin, huwag ka lang. Inaamin mo na rin sa wakas, di ba? Oo, inaamin ko na. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin habang buhay. Hanapin mo yung lalaking yun. Habang buhay kang mananatili sa tabi ko. Kahit mamatay ka pa, dapat sa harap ko mangyari yun. Mr. Han, wala naman po. Aalis na po ako. Magmaneho ka na. Pupunta ako sa rest house. Ang bait mo talaga, Papa. Dati, inaapi kami ni Mama. Wala pang nagproteksyon sa amin na katulad mo. Ngayon, may papa na ako. Wala nang mga api sa akin. Papa, ayaw pa rin pala akong kilalanin ni Papa. Kakaiba, wala naman kaming relasyon sa dugo. Pero bakit hindi ko siya makalimutan? Salamat, Pa. Salamat po, Tito. Kailan ko po makikita si Mama? Malapit na. Tara na, Mr. Han. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko po ng mabuti ang batang master. Siguradong sigurado po, Mr. Han. Ano po ang gusto niyong kainin ngayong gabi? Papadala ko po agad. Umuwi na tayo. Walang overtime ngayon. Nandito na si MS Zhang. Pati workaholic, hindi na nag-overtime. Mr. Han. Mukhang malapit kayo sa batang master. Dahil ba kay MS Zhang? Sana anak ko talaga siya. Tita, saan po nagpunta si Han Donglei? Bakit wala pa siya? Umalis na po si Mr. kagabi. Dumiretso na po siya sa kumpanya kaninang umaga. Salamat. Bumili lang ako ng nadaanan ko. Kumain ka kung gusto mo. Ayoko niyan. Itapon mo kung ayaw mo. Bigay po yan ni Mr. Han para sa inyo. Alam niya po na paborito ninyo ito. Ang cupcake sa tindahan na ito. Wala ka bang ginagawa? Mr. Han. May proyekto pa po akong hindi natatapos.
Kailangan ko na pong bumalik sa kumpanya para mag-overtime. Bakit ka biglang bumili ng cupcake para sa akin?